Welcome to Donmar TV News Channel. Sa Hulyo, inaasahang ilabas ni Mayor Sara Duterte ang desisyon kung tutuloy ba siya sa pagtakbo sa pagkapangulo o may iba siyang plano sa 2022 elections. Ayon sa alkalde, noong Enero pa talaga siya nakapagdesisyon, pero sinabihan daw siya ng officers ng kanilang regional party na hugpong ng pagbabago nang muli itong pag-isipan. Maaalalang noong Enero ay nakiusap na si Duterte sa mga kapartido na sa 2034 na lamang siya patakbuhin sa pagkapangulo dahil baka sakaling sa panahong iyon ay may magawa na raw siya para makatulong sa ating bansa. Oo, maaga pa naman. Oo, hindi natin alam kung anong mangyayari tomorrow eh. So we still have until October 8 yung deadline ng filing of candidacy. Kamakailan, pinuna ni Vice President Leni Robredo ang COVID-19 response ng Davao City. Tugon ni Mayor Inday. Yes, oo. Ang hindi ko kasi nagustuhan kasi inatake niya kasi yung private sector namin at yung medical community namin doon. And yung private sector namin has been very, very helpful sa city government of Davao. And yung medical community namin doon, napaka-pangit na sabihin inactive, no? Kasi they've been silently suffering and working hard doon sa Davao City. So, hindi pwedeng basta ganunin na lang. Nagpahiwatig si Pangulong Rodrigo Duterte ng posibleng pagtakbo bilang Vice President sa susunod na eleksyon. Sa kanyang regular talk to the people, hinamon din ni Pangulong Duterte si Senador Manny Pacquiao na maglabas ng listahan ng mga sinasabi nitong corrupt government officials. Kung hindi, ay ikakampanya niyang huwag itong iboto sa darating na halalan. Running for Vice President ako. Sabi ko, it's not at all a bad idea. And if there is a space for me there, siguro. Pero kung wala akong space, and everybody is crowding up, wanting to be one Vice President, sila na lang muna kasi tapos na ako. But there are things I'd like to continue. And that would be dependent on also of the President that I will support. Kasi kung mag-Vice President ako, kalaban ko kontrapartido, kaya ni Pacquiao, salita ng salita na 3 times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala, within 1 week may gawain ako. Maglista ka, Pacquiao, at sinasabi mong 2 times kami corrupt, ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. If you fail to do that, I will campaign against you because you are not doing your duty. Do it because if not, I will just tell the people, do not vote for Pacquiao because he is a liar. O ito, panoorin natin yung komento ni Pangulong Duterte kay Pacquiao, ha? Itong mga kababayan natin, ako noon as mayor hanggang ngayon, hindi masyado kumakati yung katawan ko magpapasalamat yung tao. Kasi alam ko na yung tinulong natin sa kanila. Yung inyong may-ari na pera na ginagawa namin, sa inyo yun. Oh. Kaya lang naman, I cannot build houses overnight. Nung narinig ko yan sabi ko kasi, nung pinapanood ko yan, sabi ko, anak ko po. Mukhang ito. Mukhang padiretso na ito kay Pacquiao. Itong sigurong matapos itong NHA, kung tutusuin mo, to take them about maybe 15 years to build itong mga housing projects na nagkakalat-kalat ng mga squatter. Ganon pa man,
pag nakita mo, kaya mo doon sa Holy Spirit, nakausap mo through your nag-phone patch ka? Is that how you... Yes. Okay. Nag-promise ako na dahil sa intervention mo, nagpadala ka agad ako ng urgent message sa NHA to build the necessary houses. Yung kailangan lang, kagaya ng, unahin ko lang itong nasa ilalim ng tulay. Tama yun. Tama yung communication mo sa akin. Yung narratives natin yung araw na yun, para sa akin, unahin natin yung nakatira sa ilalim ng tulay. At kung saan man kayo naroon, palamin lang ninyo at gagawa tayong mga bahay. Hindi ko lahat mabigyan mga kababayan ko. Kasi wala namang ganong karaming pera. Ito, ang bibigyan ko kayo ng sample, ha. Kasi always remember this. Kasi yung iba, basta makahirit ng ganyan, I mean, halimbawa si Pacquiao, hindi mo man lang iniisip. Remember, ang budget ng gobyerno, sa ngayon, ha, karamihan dyan, actually, hindi lang karamihan, talagang matindi yung budget ng gobyerno, napunta ho sa, una, sa bakuna. Pangalawa ho, sa gastusin sa OFW. Sabi ko sa inyo, hindi ho biro. Alam nyo, everyday na nag-uusap kami, kahit nga nandun kami sa bakasyon ni Mocha, nag-uusap kami tungkol sa OFW, kung papaano. Tapos, nakikita ko siya, tinitext niya si Senator Bongo tungkol doon sa mga update. Alam mo, nakakalula ho. Nakakalula ang gastos. Okay? At ito ho, hindi ho ito, remember wait, baka akala ng iba yung gastos na yon galing sa OWA Fund. Hindi po. Iba ho yun. Kasi yung OWA Fund, remember, yan ho ay trust fund ng mga OFW at saka ng gobyerno. Ibig sabihin ng trust fund, yung board of directors, which include yung mga OFW, kailangan i-aproban bago gamitin yung budget. Nagagamit lang yan. Depende yan doon sa policy. Ibig sabihin, para insurance ang OWA. May policy yan. Ibig sabihin, may kondisyon na pwede mong gamitin yan. Okay? Kunwari, ganito. Ito yung programa ng OWA. Makakatanggap lang yung mga ganito. Yun. They have to stick on that. Ngayon, yung mga additional, like yung pagpapauwi, additional para sa hotel, additional sa mga ganito, grabe ho. Hindi ho yung kinukuha sa OWA mismong budget na kinukuha sa iba't ibang ahensya kasi para mailagay mo doon, mababawasan yung ibang ahensya. Diba? Hindi naman yan yung basta magpuproduce lang ako ng pera, sabi ni Duterte. Oy, kayong BSP, magproduce kayo ng maraming pera. Hindi naman ganun ho yun. Loy Gab, salamat po. Ibig sabihin, kung meron kang paglalagyan ng pera, halimbawa, dyan sa housing na sinasabi ni Pacquiao, meron kang paghuhugutan. Hindi yun, saan mo kukunin yan?